graduation period na naman ngayon, di ba? Yes. Oo. Congratulations! Sa mga magulang at sa mga magtatapos. Oo. Sabi nga natin, sa mga magtatapos sa elementarya, High school na sila. tama! Wala di ba? Grade Elementary nga, tapos high school, Di ba magiging K to high school 12 na? Tapos Senior high. grade 6, mag-high Junior school na. high. Tapos yun. Kasi Yun. wala namang graduation yung grade 10. Moving Wala, up. moving up lang. Pagka ikaw magtatapos naman na sa kolehiyo, yeah, congratulations at job hunting na yan. Welcome to the real world. Real na. world, Correct? Ngayon, mga abay, doon sa mga magulang, bagamat ang sa amin dito, ako itong aking opinion, sa mga estudyante, sana sila ang masunod sa kukunin nilang kurso. I agree, 110%. Ikaw ba nasunod ka? Yes. Kahit may pinipilit, hi mami, kahit meron silang talagang pinupush yung mami na, oh, mag-conservatory ka. Hindi. Conservatory of Music. Hindi ganon, voice. hindi Piano, ganon. piano. Pero hindi. Piano. Mas gusto ko talaga kasi mag-medical course. So, kung ano yung gusto ko, yun talaga yung pinurse. Ikaw. Ako hindi. Gusto ko maging nurse. Talaga? Pero naging mascom ako. At kaya nandito dinala, ngayon. di ba? Yes. Divine Providence. Yes! Alam niyo mga abay, marami kasi sa mga nakakausap natin na ang gusto nila ay yung bilang mga magulang, sana itong gustuhin din ng anak kong kunin. At ang nangyayari, nagpipilitan sila. Alam niyo, kung halimbawa gusto ng anak niyo, kung hindi nagkataon na hindi niyo gusto, suportahan na lang sana. Correct. Ako siguro sa akin, depende sa gusto ng anak. Baka naman kasi ang gusto ng anak hindi feasible. Oh. So parang ang mga magulang ay maging guide doon sa gusto ng anak. Pero pag nakikita nilang medyo wayward na, Iba diba? naman yun. Oo. Kasi merong mga anak, imposible yung gusto kong maging ganito, pero hindi kaya ng budget. Oo, pwede Diba? Pwede rin. Hindi kaya ng utak ng anak dahil alam ng magulang kung ano lang yung kapasidad ng anak. So bilang magulang, maging support doon sa ng Oo, anak. kaya. Pwede rin. Kaya nga, di ba, sa mga pagpapasok naman ng kolehiyo, merong entrance exam. Yes, may aptitude exam. yun. Tama. Yung mga aptitude na yan, ng, binibigay ng iba't ibang eskwelahan, yun naman parang nagiging basihan din kung kakayanin ng bata. Diba? True. Kung sakto dun sa gugustuhin ng bata. Oo nga. In the long run, matutulungan kung, di ba, kung gusto nga ng bata, kung hindi naman talaga, umpisa pa lang, hindi na siya makakapasok. Yun ang importansya ng maganda talaga yung entrance exam. Entrance exam pa lang. Kasi nasasala yung estudyante. Kung kaya ba or hindi nung bata. Pasintabi, pero kasi merong mga schools na ang entrance exam, way of getting additional funds. Alam mo yun, hindi talaga sinasala kung sino yung kukunin yung estudyante. Walang quota grade, Kasi walang may ceiling. bayad So, may mga schools na gano'n yung ginagawa. Oo. Yun ano lang yun. Talagang parang commercialization. Yes, correct. Ng mga Oo. Formalization na lang, kunyari, ng entrance exam. para mataas yung kanilang number of enrollees. Exactly. Diba? Ayun. So, yung mga binabanggit na namin ito, mga abay, ay pwede natin i-consider para doon sa mga estudyante na papasok ng kolehiyo. Oo, sabi kanina pati ni Mami Liz, dapat din i-considera yung financial capacity. No? Kasi ako, honestly, kaya hindi ako nakapag-nurse during nung time ko. Ang mahal ng nursing. So, either mag-stop ako or magmamascom ako. So parang naisip ko, kapag nakapagtapos ako ng mascom, pwede ko pag-aralin yung sarili ko ng nursing. Diba? So parang yun yung mentalidad ko that time. So what happened was, nakatapos ako ahead of time nung mass communication na course. Pero by that time, na-fall in love na ako doon sa course. That's why I took parang postgraduate courses para nag-MA ako. Pero for some, maganda rin yung mga programs ng iba't ibang educational institutions ngayon na for deserving students na hindi kaya
financially or ganyan, merong mga programs na pwedeng i-offer yung school, like yung mga scholarships. Like, unlike before, ang scholarship namin kapag mataas ang grades. Oo. Ngayon, sa lahat ng aspeto ng pagkatao ng isang estudyante, binibigyan ng scholarship. Andiyan na sumama ka lang dun, as in maging active ka lang doon sa parang volunteer, may mga student assistants, tapos sa sports, ayan, o kaya dun sa, kung sa music, sa theater, may kanya-kanyang allotment. May incentive sila for... Kung meron kang gusto, at least nakakatulong yun para ito talaga yung gusto kong i-pursue. O sige, pero kailangan meron kang ganitong gawin, makakatulong. Tsaka, yan na yung ganun. Yun yung kagandahan ngayon mga bay, no? Nung yung K-12, yun sa senior high, kasi naka-angkla na or naka-anchor na yung mga minor subjects mo doon sa subjects na kukunin mo pagka nag-college ka na. Diba? So, yung iba kasi napaka-negative na tingin nila sa K-12 na yan ay magpag-uusapan natin one of these days. Meron tayong magiging guest na magdidiscuss sa atin. Ano nga ba yung K-12? Para mas ma-explain. Ano ba yung advantage nito? Kasi usually naha-highlight lang or napopolarize is pinapahaba yung pag-aaral ng mga bata at karagdagang gastos na nga naman sa mga magulang. Yun naman ang karaniwan na sinasabi talaga. Pero mas mainam po mga abay na makita talaga natin ano ba yung advantages nito. Kasi nakikita natin yung disadvantage. Kailangan two sides of the story na pareho natin na para balanse. Yung sabi nga nila, there are three sides sa coin. Di ba? Yung isa. Your side, the heads, your the side, tails, and the truth. Yun. Totoo yun. Ganun lang. Galing, diba? Ayan. Mga abay, isa rin sa mga dapat nating i-consider din, siguro, halimbawa, ay dahil ngayon, mas mainam yung kung yung pag-aaralan mo medyo malapit sa'yo, yung proximity, mas mainam din yon. Kasi less gastos din yon. Ba't ka tumatawa? Hindi ako makarelate kasi ang layo ng school na alam mo. Alam mo yan, exactly, tinama. Ang layo ng school niya. So, pero everyday siya umuwi. Yes. Wow, Tapos, girl kasi, di ba? Tapos sasabihin, mag-dorm kaya, ang hirap sa nanay mag-let go. Ako na lang. Separation anxiety. May sepangs. Grabe talaga. So, ang hirap. Nanay yung may sepangs. Ako yun. Ako yung may talagang, wag na, uwi na lang. Tatsagain na lang na hatid sundo o kaya magko-commute na lang para lang ganun. Kasi gusto nga niya yung, yun. Yun isang sample talaga. Kasi gusto niya yung school, gusto niya yung course. Kaya medyo kahit yung proximity nga doon sa amin, pinursu niya pa rin. At dahil nga si Mami Claire, todo support din sa kanyang anak. Kahit napapagod siya, gumising siya na alas 4 madaling araw, may hatid lang yung anak niya doon sa malayong school na yon. At mamaya, pupunta na naman niya ulit. Turuan niyo na mag-drive. Para, actually, kahit yung panganay ko, yung lalaki, pwede na siya mag-drive. He's 20, hindi ka mapayagan. For fear ulit, ito naman, ano ba yung mentalidad na mentalidad ng nanay na baka pag nakahawak ng kotse, kung saan makarating. Yun. Masyado lang protective yung nanay. Nanay talaga yung may problema. Ayun. So, iyan na ilan sa mga pwede nating i-consider, mga abay, kung tayo po ay nabanggit din kanina ni Mami Liz yung pagiging practical. At kayo, mga abay, ito naman ay napag-uusapan lang natin para naman makatulong din sa inyo dahil for sure, yung ibang mga magulang ay ang iniisip nila, ano ba talagang kursong kukunin tong anak ko? At yung kahit yung anak sinasabi nila, hindi ko alam kung anong kurso. Actually, iba lahat naman tayo dumaan sa ganung point na turning point. Di natin alam ano bang kukuhain natin. Yung once na nandun ka, kinukuha mo na yung course. Kaya di ba may mga courses na parang pag kinuha mo yan during the first year, para makapag-isip-isip ka kung gusto mo bang ituloy ito o hindi. Pero alam mo, yung nanay ko, kasi lumaki akong nanay ko lang, naging firm siya. Kung gusto nyo magpalit ng course, tapusin nyo muna yung course na sinimulan nyo. And then, kung ayaw nyo talaga, mag-aral ulit kayo. Ayun. Hi, Mami Alice! Diba? Kasi parang nangyayari, pakalipat-lipat, hindi nakakagraduate. Wala nang natapos, kaya puro simula. kailangan talaga, gabay. Totoo yun, napakahalaga ng gabay. Kaya tama yung ginagawa mo. I support you. Diba? I support you. Paglaki nila, Mari, ganyan ka din. Ay, sobra, susuportahan naman kita. Bakabantayan ko pa sa... Ako naalala ko pa, ma-share ko lang yung panganay ko, kasi nga nag-iisang lalaki, nung mag-college yun, ihatid ka sa school, kalalaking tao. Nung una, siguro yung mga first few days, okay lang sa kanya. Yung mga second week, third week na yun, sabi niya, Mami, iurong mo naman yung sasakyan. Bakit? Kasi nilaloko nila ako, uy, dyan si Bibi Boy.
Ayan naman. Ilan niya sa mga kinakaharap ng ating mga anak pagkaganyan eh, no? Mga lalaki, lalo pag lalaki. Di ba nga merong patalastas na ayaw na magpa-kiss? Yung 7 years old lang, ayaw na magpa-kiss. Pero nahihiya na sa kanya mga classmates. Ako talaga naman, oo. O sige mga bay, tuloy ang kwentuhan dito pa rin sa ating taong bahay. Sa amin pong pagbabalik, dyan lang kayo.